School readiness po is all about, of course, building social emotional skills. No po, turuan natin yung mga bata na maging independent, no? Proper communication, at lahat po ito ay magpapataas ng kanilang self-esteem or confidence, no? So, wag lang po tayong mag 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 prioritize sa academic knowledge, no? Turuan din po natin yung ating mga anak natin na maging school ready sila pag uh, how to manage their emotions, cope with frustration, kasi kahit ano pong sabihin natin talaga pong hindi lahat ng kagustuhan nila ay makukuha nila. So kailangan po talaga natin silang turuan how to cope with disappointment, with frustration, no? Paano po sila mag-interact ng positibo sa kanilang mga peers, no? Ang parents po can support this by teaching the children to identify, no, and how to express in a productive manner the feelings, no? Mag-suggest po tayo ng mga calming strategies, paano kumalma, mag-engage po tayo sa role playing, no, or pag nasa bahay naman po, turuan natin na o mag-share po tayo o sabayan po natin sa pagbasa, no? Reading, no? Tapos pag-usapan natin yung mga characters sa libro, yung mga emotions na binibigay ng mga characters. Tapos para ma-compare nila sa real life at masanay po sila. So ganun po yung magiging contribution ng mga parents in terms of making sure that the child is school ready. Miss Jackie, doon sa sinasabi ni Sir, parang lalabas talaga na yung magulang mayroon important role to play talaga. Guardian, they have important role to play dito po sa building social emotional skills nitong ating mga kabataan para mamataas yung kanilang self-esteem, school readiness, ayan, sa mga nanay, sa mga guardian, ayan. Ngayon, mayroon akong gusto itanong din kay Sir. Yung pong ano yung mga karaniwang emosyon? Ano yung mga karaniwang challenges na nararanasan ng bata kapag bumabalik na sa eskwela? Let's say, for example, di ba, Miss Jackie, dumaan ka doon sa alos 2 buwan na bakasyon. Ano yung kanilang mga, ano po, mga emosyon, karaniwang emosyon pag bumabalik na? Mayroon bang nalulungkot? May bang tinatamad? Na parang ayaw kong bumalik, parang na-stress ako, parang magkakasakit ako, parang ayoko pa. Parang may mga tipong ganun, Dok. Yes, Miss Annie, ano yan? Parang roller coaster of emotions yan, ano? Mix ng excitement, mix ng nervyos, mix ng curiosity, no? Kasi they are going to enter, kahit na sabihin natin na balik eskwela, balik sa dating pinapasukan nila for 10 months, ano? Uh, they would enter a new world of course, bago na yung regulation, rules, at saka yung kanilang responsibility kasi nag-scale up na sila, no? So may mga bago ng routine, may mga bago ng responsibilities. So yung sa excitement, no, encourage them talaga to share, no, their thoughts and feelings, no. Sa nervyos naman, no, importante yung kasi malalayo sila sa caregiver, so may parang konting separation anxiety na naman, no. So we need to validate, no, validate what they are feeling, and of course reassure them that we are here to support them all the way, no, they are never alone, no. So ganun po, ayun yung mga karaniwang emotions o challenges na nararanasan ng mga bata. Describe ni Doc, roller coaster emotions. Ayan, mixed emotions. Ayan. Ganun daw po yun, Miss Jackie. Thank you for that, Doc. Yes po. Hey, Dr. Noel, paano naman malalaman ng isang magulang, no, kung ang kanilang anak ay normal lang na kinakabahan sa pasukan o nakakaranas na ng mga mas seryosong anxiety or emotional stress? Kasi minsan yung mga magulang, meron din silang sariling stress, nagtatrabaho po ngayon, kailangan yung 2 magulang nagtatrabaho. So, paano po yun, Dr. Noel? Tama po kayo doon, Miss Jackie, no? Well, siguro pwede natin sa tatlo, no? Number one,
probably kung yung ano is unexpected yung concern nila. Unexpected meaning for their age, bakit ganito ang concern niya, no? So it's not typical for their age, no? At saka ito yung magiging persistent, no? Kahit na nire-reassure mo yung bata, bakit persistent pa din yung kanyang concern na yan? Pangalawa, of course, distress, no? And medyo naapektuhan na yung kanyang daily life, no? Yung mga usual na functioning niya, no? Isa na yon, ayaw pumasok sa eskwelahan, ayaw intindihin ng kanyang sarili, no? O nahihirapan na sa medyo pagtulog, may mahirap pakainin, no? So may mga excessive yung distress na nararamdaman nila na it is so excessive that it causes some form of impairment in terms of the normal functioning, no? At syempre, yung pangatlo is kung we have to analyze further and we have to examine, baka meron naman itong co-occurring condition, no, maliban sa anxiety, no? So papacheck up natin din sa doktor, no, baka meron itong co-occurring condition, maaring medical, maaring ding psychiatric o mental health issue. So yan tatlong yan, malalaman na natin siguro kung malalaman ng mga magulang kung ang kanilang anak siyempre yung nararamdaman normal pa ba sa normal stress o kalabasan na. Oh, okay. Miss Jackie, tuloy natin yung pagtatanong. Kayan. Ano yung mga behavioral, emotional, o physical signs na maaring indikasyon na yan, Doc Noel, na nahihirapan ng bata doon sa pag-adjust sa school environment niya po? Yeah. So let's talk about kasi talagang marami, no. Sa behavioral, of course makikita natin na medyo may pagka-irritable, no? Irritable, no? Meron siyang konting social withdrawal. Yung mga dating kaibigan niya minsan pag inaaya siya, ayaw niya na sumama, no? Social withdrawal, difficulty in making new friends, no? Or syempre, behavioral din yung dating eager siyang pumasok, biglang naging fearful siya na pumasok, kaya nang pumasok. So those changes in behavior, parang red flags na sa atin. Emotional, of course, meron depressed, no, sadness, no, all right, may crying episodes, mood swings, all right. So these are some emotional disturbances na kaakibat ng stress in terms of the school, no. And now we talk about physical. Ito yung madalas magreklamo ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, no? Nanlalamig ang mga kalamnan, yung mga extremities, cold clammy skin, no? Tremors, may nakikita tayong ganyan, tremors, nanginginig, no? And of course, the nervousness, no? So all of this, no, behavioral, emotional, physical, these are all signs of anxiety or maybe depression. Kailangan natin talaga silang ipasuri na, no, para makita natin kung gaano na ka-excessive o kalala yung kanilang anxiety or depression o kanilang stress sa school. Ayun, Miss Jackie. Okay, Doc, bago sa tanong ni Miss Jackie, you made mention about crying, yung mga umiiyak. Ito namang crying na to, most of the time, nakikita natin ito doon sa mga first time na papasok sa school, yung mga preschoolers. Yung ganon, halimbawa, ihatid mo sa school pagkatapos iiyak. What is the best approach ng mga mother o mga guardian nila? Mayroon mga mother na pag nalingon yung bata, iiwanan yun sa teacher, definitely, di ba po? Pero kailangan nakafocus ka doon sa bata na ikaw ay hindi ka matumingin sa akin. Once na hindi ka tumingin sa akin, ako naman kukuripas ng takbo. And then, iiyak lalo yung bata kasi nawala na yung nanay niya. What is the best approach? Yung approach ba yan na hindi dapat? Mas ano ba ang dinudulot ng ganong klaseng approach ng nanay? You're smiling, Doc. What does it mean? The approach or the preparation should have been done prior to the school opening of the school, no. Dapat binibigyan natin sila ng papasok ka na sa school, big boy ka na, big girl ka na, no, this is what you're going to expect sa school, tuturuan ka, may play, no. So we have to educate din, yes. So among preschoolers, medyo may issue pa tayo ng separation anxiety, no.
as long as yung kasi yung habang 4 up to 5 years old yung child, ikaw ang support system niyan, ikaw ang doon siya kumukuha ng aruga and care sa'yo. And then maiiwanan siya sa school, syempre medyo may konting separation anxiety, which is normal, no? Kaya nga sinasabi natin na prior to the opening of school, dapat may preparation na nangyayari. Ayun. Miss Jackie, Dapat yan. may preparation, sabi ni Doc. Oh. Hindi pwede yung Kung bigla-bigla wala lang. namang preparation, Miss Ann, dapat yan gradual, no? Kiusap siya sa school, makipag-collaborate siya sa school, no? Pwede ba ako magstay outside the classroom for 2 days para nakikita lang ako ng anak ko, yung gradual exposure, no? Hanggang sa masanay ngayon, importante rin na sasabihin mo doon sa anak mo, after ganito, I will pick you up, I will be here. Tapos malilate ka. Nako, baka hindi makadevelop ng trust yung bata, no? Ayun. Na ito ay susuko at nandyan. So, importante to keep your word, no? What time, no? Be there for him. Kasi that is one signal na you're talaga dependable, no? So, hindi na siya Okay. masyadong magkakaroon ng separation anxiety. Okay. Meaning to say, keep your word para ma-establish na, yung anak mo, ang impression sa'yo, dependable yung nanay ko. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Ayan.